Isang senior citizen at isang magsasaka ang nasawi matapos matabunan ng putik sa Cordillera sa kasagsagan ng paghagupit ng Bagyong Uwan. Ang detalye sa report ni Bridget Marcasi Pangosfian ng PTV Cordillera. Dalawa ang patay at dalawa naman ang sugatan sa magkahiwalay na insidente ng pagguho ng lupa sa Cordillera dahil sa hagupit ng Bagyong Uwan. Base sa report ng Barlig LGU, patay ang isang senior citizen at sugatan ang dalawang kamag-anak nito matapos matabunan ng putik ang kanilang bahay sa Latang, Barlig Mountain Province. Ayon naman sa Tinok PNP, patay na ng matagpuan ng mga rescuers ang isang magsasaka matapos matabunan ng putik at pine tree ang tinutuluyan nitong shanty sa kanyang sakahan sa naturang bayan. Sa pinakahuling datos naman ng Department of Social Welfare and Development Cordillera, aabot na sa 4,835 na pamilya ang apektado ng bagyo sa rehiyon. Mula sa nasabing bilang, 2,430 na pamilya ang kasalukuyang naninirahan sa mga evacuation centers. 675 na pamilya ay mula sa Abra, 2,150 mula sa Apayao, 131 ay mula sa Baguio City, 489 na pamilya sa Benguet, 384 na pamilya sa Ifugao, 649 sa Kalinga at 375 ay mula sa Mountain Province. We respond accordingly, no? So immediate, meron na tayo yung meron na rin kami mga listahan, Bridget, na mga high-risk areas. So ito kaagad yung minomonitor natin, kinukumusta natin kaagad to make sure, no, na even before the real, no, yung lakas ng bagyo na andyan na, no, nasabihan na natin sila na palalahanan, may preposition na tayo kung kinakailangan magbigay ulit tayo ng mga food pack and other, forms of assistance. Samantala, kabi-kabilaan naman ang naitalang pagguho at pagbaha sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Sa Tanudan, Kalinga, tinangay ng malakas na agos ng tubig sa ilog ang dalawang classroom ng Lubo Elementary School. Sinira rin ng malakas na agos ng tubig ang bahagi ng footbridge na ito sa bahagi ng Dakalan, Tanudan. Binahari ng mga tanim na palay ng mga magsasaka sa Tabuk City dahil sa pag-apaw ng tubig ng Chico River. Sa Mountain Province naman, nasira ang ilang mga bahay dahil sa pagguho ng lupa. Naranasan rin ang matinding mudslide sa Barlig. Natabunan naman ng lupa ang mga sasakyan na nakaparada sa Samuki, Bontoc dahil sa naranasang flash flood. Nagsasagawa na ang mga otoridad ng clearing operations sa lugar. Patuloy rin ang pagsasagawa ng clearing operations sa mga kalsadang nagsara dahil sa pagguho ng lupa at mga natumbang puno. Maliban dito, nananatiling sarado ang Cannon Road sa lahat ng klase ng sasakyan. Temporarily closed to traffic sa mga hindi residents. Open po yun sa mga residents for precautionary measures lang po dahil sa mga possible slides pag ganito pong maulan. At kahit po yung mga residents na nandyan po sa Cannon Road, mag-ingat. Sa La Trinidad naman, nag-ikot ang alkalde upang tiyakin ang kahandaan ng mga residente sa mga delikadong lugar. Nakita din po natin yung talagang nangyari kahapon na preemptive evacuation, and at the same time nakita din natin na nung medyo gabi na hindi pa umalis yung mga konting kababayan natin, nag-issue din po tayo ng executive order na forced evacuation. Inaasahan din ng mga magsasaka sa strawberry field na hindi muling babahain ang kanilang mga pananim. Hindi man binaha ngunit sinira ng malakas na hangin ang tunnels ng mga magsasaka. Barang nuhan nga na flood. Kani jay tunnel kat video naalaala mo amin. Ni makita jay silapin nga na agtetayabon. Mula dito sa Baguio City, para sa Integrated State Media, Bridget Marcasi Pangosfian ng PTV Cordillera.